magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli naman nagbabalik ang lingkod Ronde TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Yun ang may balita na naman tayo tungkol kay TTG leader Arnie Teves mga kababayan. Panibagong kaso na naman ang kakaharapin nitong si Arnie Teves dahil nga may nakita na naman mga kababayan na itong si TTG leader Arnie Teves ay nagbigay nga ng suporta sa mga terorista. Noon pa naman ito mga kababayan, sinasabing itong si Arnie Teves ay nagbibigay nga ng mga armas sa mga NPA mga kababayan, pero hindi gaanong na halungkat yung balita na yon. Kaya ngayon mga kababayan, ayon nga sa balita mula sa CNN Philippines, ay panibagong kaso na naman ang kakaharapin nitong si Arnie Teves mga kababayan. Puro kaso na lang ito, tad na ito ng kaso, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naaaresto. Anin naman yung kaso, tad nga ng kaso yung tao, pero hindi naman maari-aresto mga kababayan. Anin yung kaso, di ba? Yun ang mga kababayan, ito nga yung, pero magandang balita din ito para sa mga ating kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga taga Negros Oriental na nag-aangat talaga na itong kanilang dating congressman na pinatalsik nga sa Kamara ay makulong. Kasi dagdag kaso yan, ibig sabihin kung maabsuelto man siya doon sa isang kaso na kinakaharap niya, mayroon pang isirbang kaso mga kababayan. Talaga naman si Arnie Teves ay napakayaman para magbigay ng suporta doon sa mga terorista mga kababayan. Nagbigay ng financial support, nagbigay ng mga kagamitan. Anin ba ni Arnie Teves? Bakit ba siya nagbigay ng ganun sa mga terorista? Saan niya ba gagamitin yan? Ibig sabihin mga kababayan, may sariling interest itong si Arnie Teves na magtayo siya ng kaniyang sariling gobyerno dyan sa Negros Oriental mga kababayan. Yun ang itong balita na ito ay mula sa CNN Philippines mga kababayan at ating ipaparating sa inyo. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. CNN Philippines, December 13, former Negros Oriental Congressman Arnie Teves is facing a new complaint before the Department of Justice for allegedly financing terrorism and providing material support to terrorists. This is according to a copy of the subpoena sent to Teves signed last November 14 but was only forwarded to the media on Wednesday. The former lawmaker was directed to attend the preliminary investigation happening today and on December 19. He was also directed to file a counter-affidavit during the preliminary investigation. Teves has been designated as a terrorist and leader of an alleged armed group in August. Government designates Teves, 12 others as terrorists. The ex-Solon was also tagged as the mastermind in the killing of Negros Oriental Governor Roel Degamo, with a Manila court already issuing an arrest warrant against the former congressman. Last month, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said they were working to get the International Criminal Police Organization, Interpol, to issue a red notice against Teves. Flying out of the country in late February, Teves has yet to return to CNN Philippines, December 13, nahaharap sa bagong reklamo sa Department of Justice si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves dahil sa umano'y pagpopondo sa terorismo at pagbibigay ng material na suporta sa mga terorista. Ito ay ayon sa kopya ng subpoena na ipinadala kay Teves na nilagdaan noong Nobyembre 14 ngunit ipinasa lamang sa media noong Miyerkules. Ang dating mambabatas ay inatasan na dumalo sa preliminary investigation na magaganap ngayon at sa Disyembre 11. Inatasan din siyang maghain ng counter-affidavit sa preliminary investigation. Si Teves ay itinalaga bilang isang terorista at pinuno ng isang umano'y armadong grupo noong Agosto. Itinalaga ng gobyerno si Teves, at 12 pa bilang mga terorista. Ang dating Solon ay tinaguri ang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, kung saan ang korte sa Maynila ay naglabas na ng warrant of arrest laban sa dating congressman. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagsusumikap silang makapag-issue ng red notice, ang International Criminal Police Organization, Interpol, laban kay Teves.
Lumipad palabas ng bansa noong huling bahagi ng Pebrero, hindi pa nakabalik si Teves para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Yun ang mga kababayan, mayroon na namang gagawing preliminary investigation laban dito kay TTG leader Arnie Teves ngayong darating na December 19. Ang tanong, dadalo kaya itong si Arnie Teves mga kababayan? Hindi ito dadalo. Alam na natin na hindi talaga ito uuwi ng bansa nga dahil nga alam niya sa kanya sarili na guilty siya. Siya talaga ang may kagagawan sa nangyari kay dating Gobernador Roel Digamo at napakadaming kaso na nito mga kababayan tinadtad na ito ng kaso. Yun ang mga kababayan, bago pala tayo magpatuloy, magpapasalamat muna ako sa nagbigay pala sa atin ng maagang pamasko. Sabi niya sa akin, hindi ko na lang daw babanggitin yung kanyang pangalan. Maraming salamat ma'am sa maagang pamasko. Yun ang mga kababayan, itong si tuloy tayo. Itong si Arnie Teves nga ay may panibago na namang kaso na kakaharapin. Ito nga yung balita mula sa CNN Philippines na nagpundo sa mga terorista, nagbigay ng mga bagay na ginagamit ng mga terorista mga kababayan, siguro yung mga baril. Yun na nga, napabalita na ito noon na itong si Arnie Teves nga ay nagbigay nga ng mga baril sa mga NPA mga kababayan dyan sa lugar ng Negros Oriental. Di lang natin masyadong alam kung ano talaga ang insaktong lugar na nagsusupply nga ito ng armas itong si Arnie Teves. Kaya pala mga kababayan, napakadaming mga armas nitong nahukay doon sa HDG compound kung saan pagmamayari ng kanyang kapatid na si Fred Henry Teves, kasi nga nagsusupply pala ito ng mga armas sa mga terorista. At ayun nga mga kababayan, tadtad na nga sa kaso itong si Arnie Teves. Ang tanong, maaaresto na kaya ito? Dadalo na kaya ito sa gagawing preliminary investigation ngayong darating na December 9? Hindi nga dumalo mga kababayan doon sa isa pang preliminary investigation na sinasabi niyang wala siyang kasalanan. Tapos nga naglabas na lang ng warrant of arrest laban dito kay Arnie Teves. Mayroon pang isang warrant of arrest na nagmula sa Negros Bayawan RTC. Hindi pa rin ito umuwi. Napakadami ng kasong kinakaharap nito si Arnie Teves mga kababayan. Samantalang yung kanyang kapatid, bakit wala? Bakit yung yung terorista lang, pero hindi naman parang wala namang warrant, wala namang talagang seryosong kaso mga kababayan itong si Fred Henry Teves. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna at maraming salamat ulit sa nagbigay sa atin ng pamasko. Maraming salamat sa inyo ma'am. Mabuhay po kayo at sana magkaroon pa kayo ng maraming biyaya. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shout out kay Ma'am Berge Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shout out kay Juzo Juso Jr. Shout out kay Corazon Bunse. Kay Danny Agpalo, shout out. Eve Franklin, shout out. Aida Simiso, shout out. Kay Dina Viranda, shout out. Kay Setel Saliha Baguhan, shout out. Baguhan. Caroline Kawakami, ma'am, shout out ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Maraming salamat ma'am sa inyong patuloy na suporta sa ating YouTube channel. Kay Ma'am Joyce ng Japan ulit, shout out sa iyo ma'am. Nasabi ni Ma'am Joyce, napakalamig na daw ngayon sa Japan. Dito sa Pilipinas napakainit. Yun ang shout out din kay Marilo Giray, kay Joyce, shout out, hindi to si Ma'am Joyce siguro, iba to. At kay Yal Inki PH, kay Ruli Santos, shout out. Toyota Lancer, shout out. Kay Edison Moralida, shout out. Mark Madiraso, shout out. Charlie Ramirez, shout out. Leonardo Sabrido, shout out. Leonardo Sabrido. Overload Furniture, shout out. Kay Marod Alita, shout out Marlene Libaton, shout out. Kay Priscilla Deserto, shout out. Marilo Giray, shout out. Marites Contado, shout out. Jen Francisca, shout out. Idi Saburbi, shout out, idol. Nelson Pugong, shout out. Bincor Paraan Lopo, shout out. At kay Jumidis Ala, shout out Kay EJ Reyes, idol, shout out. Robert Tawadan, shout out, idol. At Prem Divina, kay Roberto Mabaling, at kay Juan Matias.
Yun ang ano mga kababayan, kaya habol natin si Larry Ginhawa. Yun ang ano, hanggang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Merry Christmas pala sa lahat ha, in advance. Sana masaya ang inyong Pasko. Ingat tayong lahat, sinasabi ko na nga mga kababayan, wala nang ligtas na lugar para sa atin ngayon dahil ang mga kriminal ay talagang nagkalat na sa ating mundo. Ingat tayong lahat, God bless bawat isa sa atin.